Magandang umaga sa ating lahat. So, share lang natin kung ano ba ang trabaho ng isang security officer. At siguro nasasabi ng iba na madali at paikot-ikot lang, pasita-sita. Minsan hindi bumababa sa office kung may office man. Minsan yung iba nag-chicks pa. Yun yung hindi man nawawala yun eh. Basta pag officer ka, alam mo na yan. Nasa sarili mo naman yan kung gagawa ka ng kalokohan o hindi. Pero ang katotohanan sa likod ng pagiging OIC, madali lang naman talaga siya kung alam mo i-handle, kung alam mo kung paano mo patatakbuhin yung mga tao mo, at kung paano mo bibigyan ng lunas yung bawat problema na maaaring mangyari sa loob ng iyong binabantayan. Kasi pag security officer ka, ituring mo na yung binabantayan ninyo is pagmamayari mo. Alam niyo ba kung bakit? Ganon kasi yung trato ko sa mahigit 7 years na aking pagtatrabaho bilang security officer ng 4 na taon at 3 taon bilang inspektor ng bangko. So lahat ng mga napapasukan ko o hinahandle ko na company, tinuturing ko na pagmamayari ko yan. Alam niyo ba kung bakit? Kasi once na may mangyari dyan sa kumpanya o kung ano mang establishment ang binabantayan ninyo, ikaw ang babalikan. Sa'yo lahat yan. Ikaw din ang gagawa ng report niyan. Halimbawa, kahit mga minor incident, may nagsuntukan, may namagsak ng mga paleta o naman, may busted na ilaw, kahit mga simple, ikaw ang gagawa niyan. Hindi man madali ang trabaho ng security officer, gagawa pa ng assessment yan. Every time na may mangyayari, maliit man o malaki, gaya na nga sinasabi ko, may katumbas na report yan. Ang pagiging officer naman, hindi lang pagwapuhan yan. Dapat may laman ito. Dapat marunong kang dumiskarte. Dahil hindi naman sa lahat ng oras, hindi ka magkakaproblema. Minsan naman, pag yung mga gwardiya mo ang nagka-problema, sa iyo pa din yan. Ikaw pa din ang gagawa ng solusyon. Kahit pa minor yan. Tapos pag napagsabihan mo yung mga gwardiya mo, magtatampo naman. Pag mga ganyan ang mga tao mo, matik na yan. Pero ako hindi naman ako yung tipo ng OIC na agad-agaran na nagtatanggal. Hanggat maaari kinakausap ko muna. Binibigyan ko ng chance kung ano ba yung naging problema, kinakausap ko muna. Ganun naman dapat, may proper tayo na pag-uusap para hindi naman tayo nakakasakit din ng damdamin ng ating mga guards. Pero hanggat maaari, kung talagang habitual na o hindi na masaya sa kanyang trabaho, alisin na lang natin. Huwag tayong maghinayang na magsakripisyo ng isa kaysa sa ikabubuti ng marami. Ganon yun. Ang pagtatrabaho naman, kailangan talaga yan ng samahan. Kasi once na may tampuhan ang bawat isa, hindi na kayo grupo, hindi na kayo buo. Ganon kahirap yan. Kaya kung yung mga gwardiya natin, napapagalitan natin yan, huwag sana kayo magtampo. At lahat naman ng sermon na binibigay namin, para sa inyo yan, para sa ikabubuti din ninyo yan. Para kung sakali man na hindi na tayo magkasama o mapunta ka sa ibang detachment, alam mo na yung mga dapat mong gawin. Ganito, natatandaan kung bawal pala yan, bawal pala to. Huwag ninyong i-keep sa loob ninyo pag kayo napapagsabihan. Lahat naman ng bagay na sinasabi namin sa inyo, base yan sa aming mga naging karanasan nung kami ay katulad nyo pa lang dati, pero natuto. Kaya huwag sana kayo magalit kung minsan pagalitan namin kayo o ko. Hindi naman namin yan ginagawa para sa wala. Minsan kailangan yan. Kung napapagsabihan kayo during formation, accept it. Huwag nyo ikahiya yung kamalian ninyo. Mas maganda na nagsishare tayo ng mga pagkakamali natin para matuto yung mga kasama ninyo sa nagawa ninyo. Even security officer ka na o OIC ng isang detachment, huwag tayo masyadong maging mataas. Kailangan pa din nating tumanggap ng suggestion. Halimbawa, may napuna yung ating gwardiya sa atin. Sabihin nila para at least may correct natin. Dapat ganun lang. Pinuno naman, hindi man laging tama yan. May pagkakamali din yan, hindi naman tayo perfect. Basta yun lang ang advice ko. Ang trabaho kasi ng OIC, kung saan tingin nyo yung madali, subukan nyo muna.